Halika, halika. Bilisan mo ang pagtaya. Oo, bilisan mo. Hu na. 2 guhit, 1 hu. Babaeng nayon. Xiaoyi. Ito si Boss Wang. Siya ang may-ari ng slaughterhouse sa bayan natin. Diyos ko. Dinala siya dito para sa iyong blind date. Blind date. Pero si Lola Gu ay nag-ayos na ng kasunduan para sa akin. May kasunduan na ako. Yung kasunduan mo, anong panahon na ba yan? At saka, yung hindi mo pa nakikilala na fiancé mo, kaya bang ikumpara sa Boss Wang? Pinsan, basta't pumayag ka. Si Boss Wang kasi, ay may kasal na 8,088 piso. Yung walang kwentang fiancé mo, hindi kayang makipagsabayan sa akin. Basta't pumayag ka. Ngayong gabi, magkasama na tayo sa silid. Lola, bakit mo ako dinala dito sa sira-sirang lugar na ito? May mga bagay pang dapat ayusin ng grupo. Hintayin mo akong ayusin ito. Noong mga panahon na iyon, nasa bukirin ang Lola. Nagtakda siya ng kasunduan para sa iyo. Ngayon, dadalin kita upang makilala ang batang ito. Ang batang ito, 3 taong gulang na at nag-aaral ng martial arts. Ng 4 na taong gulang, nag-aaral ng medisina. Maalam at may magandang asal. Maamo at matulungin. Ang bait-bait niya. Inaasar mo ako. Sasaktan kita. Lola, hindi ko nabanggitin pa. Hindi ako sumasang-ayon sa kasal na ito. Saka, ako ay isang CEO ng kumpanya. Paano ako makakapag-asawa ng isang probinsyang dalaga? Anong masama sa probinsyang dalaga? Hindi ba't ang Lola ay isang probinsyang dalaga noon, na nakapagtagumpay? Ang dalagang ito, hindi lang siya maganda, kundi mabait din, at may napakabuting ugali. Ito ang pinakamagandang babae, na nakita ng Lola. Kung mapapangasawa mo siya, napakalaking swerte iyon, na hindi mo na makakamit sa susunod na buhay. Huminto ka. Tulong. Pumatay ang cute na ito. Bakit huminto? Tulong. Huwag tumakbo. Bastos na manyak. Tingnan mo, puputulan ko ang iyong mga kamay. Xiaoyi. Ginang. Gu, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Pinipilit ako ng tiyuhin at tiya ko na makipag-date. Itong walang hiya. Gusto lang akong pagsamantalahan ng walang hiya na ito. Nakatakas siya sa takot ko. Ikaw ang magiging manugang ng pamilya Go sa hinaharap. Kung may magpilit sa iyo na makipag-date, sabihin mo lang kay Lola. Tingnan ko nga, kung sino pa ang mang-aapi sa iyo. HMM. Guran. Tingnan mo na. Ito ang iyong magiging asawa, Liu Xiaohei. Hindi ko inakalang, medyo gwapo ang fiancé ko. Maganda naman siya. Hindi ko inakalang ganito siya kalakas. Lola, ito ang sinasabi mong malambing at mabait. Swerte ito na pinagsikapan ng 8 buhay. Ang masiglang personalidad ni Xiaohei, napakabuti. Manatili ka sa nayon, at palagwin ang relasyon niyo ni Xiaohei. Malalaman mo kung gaano siya kabuti. Ano? Pinaalis mo akong manatili dito. Xiaoyi. Gusto ng Lola na siguran, na manatili at alagaan ka. Ano sa tingin mo? Kung mayroon akong kasintahan, walang dahilan ang tiyuhin at tiya, para pilitin akong makipag-date, ayos lang. Okay, ihahatid ang bagahe ng binata. Uuwi na si Lola. Kaya't ikaw na ang bahala kay Guran. Lola, ako ang iyong tunay na apo. Itinpas mo ako sa apoy. Gusto kong bawiin ang kasal. Itong kasal na ito. Hindi mo pwedeng sabihin. Kailan ka ba magiging handang pakasalan si Xiaohei? Ipapadala ko ang tao para kunin ka. Umuwi na sa sasakyan. Oo. Lola, huwag mong pilitin ang tao sa hindi niya gusto. Lola.
Sasabihin ko sa'yo, sinasabi lang ni Lola na, magstay ako dito ng ilang araw. Huwag mong isipin na pakakasalan kita. Sinasabi mong ako'y apoy. Ayaw ko nga sanang magpakasal sa'yo. Kung hindi lang ako pinilit ni Tiyo at Tia na mag-asawa sa iba, hindi talaga kita tatanggapin. Salamat kay Ginoong Leo sa kanyang kabutihang hindi magpakasal. Ngayon pwede ka nang sumando sa akin gamit ang mamahaling sasakyan. Mamahaling sasakyan. Sigurong wala ka ng sasakyan, di ba? Paglabas ko, lagi akong may sasakyan na sumando. Saka pa. Ganyan ka upang daan. Balak mo bang ipapunta ako sa'yo habang naglalakad tayo pa uwi? Talagang pinalaki si Guso sa marangyang buhay. Meron. Maghintay ka, pupuntahan ko na para kunin ka. Ginoo Gu, dumating na ang mamahaling sasakyan. Ginoo Gu, ako na ang susando sa'yo. Ano to? Tractor bata. Sa aming nayon, ito ang sinasakyan. Kung hindi dahil sa bisitang mahalaga, hindi ka makakasakay dito. Ako ay ang pangulo ng Go. Huwag mo akong papasukin sa traktora. Ako ay ang pangulo ng Go. Palaging may mga mamahaling sasakyan sa labas. Pinaupo mo ako sa traktora. Paano na ako makikita ng tao sa hinaharap? Sasakyan na maganda, di ba? Ako ang presidente ng Go. Presidente, di ba? Babaeng masungit, talagang masungit. Babaeng masungit, di ba? Talaga. Daga na humihimod ng mga kuko ng pusa. Gumawa ng 3. Sumakay. Masamang tao. Kailangan ng ayos. Bilisan mo. Liu Xiaohei, hindi tayo magkasundo. Ate, nandito ka na. Ito ang kapatid mo. Ipakilala mo. Liu Dudu. Dudu, ate, ipapakilala kita. Ito si Guran. Akin to ni ate. Ang kanyang fiancé. Ang kanyang bayaw. Sa totoo lang, nagkukunwari lang tayo. Nagkukunwari, ang kanyang bayaw. Tingnan mo nga, nandito ang inihanda kong kwarto para sa'yo. Buwis buhay na bata, nakaasawa na, nakalimutan ng kapatid. Bakit may aso dito? Dito dapat ang higaan ni Gray. Dahil ikaw ay espesyal na bisita, kaya't iniiwanan ko ito para sa iyo. Pinaslip mo ako sa kulungan ng aso. Anong kulungan ng aso? Ngayon ikaw na ang umu-occupy sa kama ni Dahwei. Talagang wala kang kaalam-alam sa pagpapahalaga. Sige, sige, sige. Hindi kita matatalo sa argumento. Anong klaseng kama ito? Mas matigas pa kaysa sa sahig namin. Paano ako makakatulog dito? Talagang parang may gintong gilid ang inidoro. Maraming bagay at masyadong nagmamalaki. Basta may matutuluyan, ayos na iyon. Bakit pa pipili? Sasabihin ko sa iyo, natutulog lang ako sa kama na eksklusibo para sa mga pangunahing silid sa Europa. Ngayon, kahit na nakatayo ako dito ng isang gabi, hindi ko matutulugan ang kama na ito. Sarap. Ate, hindi ba't sinabi niyang hindi siya matutulog? Lalaki kasi, ang bibig lang ang matigas. Tara, matulog na tayo. Sinasabi ko sa'yo, ikaw itong 3 bata ka, si Boss Wang. Hinawakan ka lang niya ng bahagya, at naibali niya ang braso niya hanggang sa mabali. Kung ganito, paano ako magpapaliwanag bukas? Paano ko ipapaliwanag sa kanila? Sino ba ang nagsabi na gusto niyang manamantala sa akin? Karapat dapat siya, ikaw. At saka pa, may fiancé na ako. Huwag niyo na akong pilitin na magpakasal sa hinaharap. Binayaran ko na kayo ng bride price. Hindi ka pa nga nakalabas ng baryo. Saan ka kukuha ng fiancé? Sino ang maingay dyan?
Ito, siya ang aking fiancé, apo ni Ginang. Gu, siguran, dumating siya. Mula sa lungsod para samahan ako. Kailan ako naging fiancé mo? Tumahimik ka. Nanay, yung fiancé niya. Ang gwapo talaga. Gwapong-gwapo. Anong gwapo-gwapo? Gwapong-gwapo rin naman siyang mahirap, kaya siguro pumunta dito, para hanapin siya. Basta nagustuhan ko lang, okay na. Hindi na kayo kailangang mag-alala. Dakilang abuhat, paalisin ang bisita. 3 dalaga, maghintay ka sa akin. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa aking mga kamay. Tinulungan ko si Ginang, Leo, na makaalis sa abala ng pagpapakilala. Kailangan mo bang treaten ako sa isang masarap na pagkain? Ito lang ang almusal. Ano pa ang gusto mong kainin? Kailangan ko ng isang tasa ng hand-ground na kape. At isang baget na tinapay. Kung may cake pa, mas mabuti pa. Akala mo talaga na ikaw pa rin ang pangulo sa lungsod. Iyan lang. Gusto kumain. Ayaw kumain. Kung ganyan ang ugali ni Ginang, Leo, sasabihin ko na ang katotohanan sa tiyuhin ko. Sandali. Sasagutin ko ang mga hinihingi ni Ginoong Go. Hintayin mo. Ginoong Go, narito na ang in-order mong almusal. Liu Xiaohei, nagmamaloko ka. Anong almusal ito? Kape na may manto. Tingnan mo itong kape. Gamit pa ang porselana. Gong presidente, dito sa probinsya tayo. Kahit makakuha ng ganito, ay hindi madali. Talagang mahirap pakisamahan. Ikaw ang gumawa niyan. Ano ba lahat ng to? Pwede bang kumuha ka ng makakain ng tao? Talaga bang meron? Hintayin mo lang. Ginoo Gu, halika, tikman mo. Pinaghirapan kong ihanda ang mga ugat ng damo para sa'yo. Huwag mong sabihin ganun. Parang hindi naman maganda ang itsura ng ugat ng damo na to. Pero masarap pala itong kainin. Bakit hindi kayo kumakain? Ginoo Gu, naramdaman mo bang medyo masakit ang tiyan mo? Medyo masakit ba talaga? Paano mo nalaman? Dahil, kinain mo ang ugat ng damong ito, siguradong magdudumi ka buong maghapon. Ikaw. Ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nasira ang CR sa bahay. Kailangan mong pumunta sa pampublikong CR sa may paanan ng bundok. Ikaw. Hindi pwede, kailangang lumabas na. Yeah. Makipag-away ka sa akin. Si Liu Xiaohei ay naniniwalang magpapakawala ng aso para ako'y kagatin. Ang fiancé ko pa ang gwapo. Galit na ako. Bakit siya nandito? Lola, hurry up and take me back. Sa lugar na to, hindi ako makakayanang manatili kahit isang minuto. Sa totoo lang. Lalo na si Liu Xiaohei. Para siyang aking kalaban. At tinutokso pa ako. Dahil sa ginawa ko, nagka-gastro pa ako. Naiintindihan ko kung paano si Xiaohei tao. Hindi siya gagamit ng walang dahilan para saktan ka. Siguradong nakainis mo siya. Pero ako ang presidente ng Go Corporation. Yung mga pang-aasar niya sa akin. Kung kumalat ito, paano na ako makikipagkita sa tao? Pangulo ng Go. Akala ko'y napakayaman ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, kailangan kong bawiin ang kasal. Kahit sino pa ang mapang-asawa ko. Hindi siya, ang tanga. Akala ko hindi gusto ng apelyidong Go. Si Liu Xiaohei. Hindi ba't nakikinabang ako dito sa ginto? Syempre, nakikinabang ako.
Masakit na naman. Ang iyong gastritis ay matagal ng problema. Bibigyan kita ng ilang herbal na gamot. Pagkatapos uminom ng gamot, gagaling ka. Dudu. Pumunta ka at magluto ng gamot. HMM. Liu Xiaohei. Hindi ka na naman ba nagbabalak na lunurin ako sa lason? Akala mo mabait ka, pero para kang hayop na walang puso. Nagsimula na akong magpagaling noong 4 na taong gulang ako. Anumang sakit, kaya kong gamutin. Lahat ng tao sa baryo ay pinapagaling ko. Pero gusto ko pa rin sanang umihi. Sandali lang, hindi ka pa pwedeng bumaba at gumalaw. Makakasama pa ito sa iyong sakit. Kung gusto mong maging maginhawa, matutulungan kita. Ano? Gusto mo bang mag-ihi sa harap ko? Anong pakialam doon? Mula pa noong sinaunang panahon, hindi umiiwas ang sakit sa doktor. Dumating. Narito ang panggawing gabi. Mabilis. Tanggalin mo ang pantalon. Liu Xiaohei. Kahit na masakit ako ng 3, hindi rin ako maghihimas sa harap mo. Ito ang aking huling dangal bilang lalaki. Huling dangal. Isang malaking lalaki, na masyadong maingay, napakadaldal. Halika, tutulungan kita na magbihis. Liu Xiaohei. Hayaan mo na lang akong 3 na lang. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ka 3. Huwag kang magpahirap sa sarili mo, naghihirap ka, masama yan para sa kalusugan mo, oh. Tapos na. Nadumihan ako. Nagawa na ang gamot. Uminom ka ba o hindi? Kanina. Nakita mo ba lahat? Oo. Nakita ko lahat. Ang mga nangyari ngayon. Hindi. Dapat itago. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba. Inumin mo na ang gamot. Mapait. Sobrang mapait. Ate, sobrang pagod ako. Bakit hindi ako makapagpahinga tulad niya, ng ganito? Talagang tamad siya. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Tara, Dudu. Sobrang sariwa ng hangin dito sa bukirin. Hindi ka ba magpapaaraw? Sayang naman. Ginoong Gu, nakapagpahinga ka na ba? Sumama ka na lang sa akin sa pagtatanim. Masakit pa rin ang tiyan ko. At saka, tingnan mo ang kamay ko. Anong klase yung kamay na yan panggawa ng trabaho? Walang problema, Ginoo Gu, kung hindi ka marunong. Ako ang magtuturo sa'yo. Sakit, 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 sakit. Tingnan natin kung marunong ka na. Masakit pa rin ba ang tiyan mo ngayon? Hindi na masakit, hindi na masakit. Ngayon, pwede na ba akong magtanim? Pwede, pwede, pwede. Magtanim, magtanim, magtanim. Tunay na matapang na babae. Amang mabaho, umuwi ka na. Tingnan mo, hindi kita huhukayin ngayon. Hindi ko sinasadyang gawin to. Ngayon, tapusin mo lahat ng ito. Kung hindi mo matatapos, huwag ka nang bumalik sa akin. Bumalik ka na sa bahay. Talagang hindi ko sinasadya. Paano nga ba taniman itong lupa?
Liu Xiaohe. Babaeng matigas ang ulo. Isang buhay na hindi makatagpo ng lalaki. Sino ka? Magandang araw, Ginoong Gu. Ako si Liu Sisi, pinsan ni Liu Xiaohe. Nagkita na tayo dati. Ako ay pumunta dito para tumulong, kahit na hindi ako marunong mag-agrikultura. Pero suot mo ganito. Anong maitutulong mo sa akin? Gang, boss, may mga insekto. Bata ka pa lang, nakatira ka na sa probinsya. Bakit ka matatakot sa mga ito? Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Diretso lang. Ayaw ba ni Ginoong Gu na bawiin ang kasal? May plano ako. Basta't makikipagtulungan si Ginoong Gu na magpanggap na nasaktan. Dahil dito, mapapaniwala natin si Liu Xiaohe na iligtas ka sa gubat. Maaari kitang tulungan na bawiin ang kasal. Ikaw. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil tanging kapag nag-withdraw si Ginoong Gu sa kasal, ay magkakaroon ako ng pagkakataon. Kapatid, may masama. Nahuli si Ginoong Gu ni Wang Mazi. Ano? Alam ni Wang Mazi, si Gu ay iyong kasintahan. Sinasabi na gusto niyang maghiganti. Dinala siya sa gubat. Inaasikaso siya ni Ginang. Gu, kung may mangyari sa kanya, paano ko ipapaliwanag kay Ginang? Gu, mabilis, dalhin mo ako para iligtas siya. Ate, saan ka pupunta? Babaeng maputi. Minsan ka pang mangagaw ng babae sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang galit ko. Ihatid mo ako sa sanli. Tigil. Ginang. Leo, matagal na tayong di nagkita ah. Kakakita lang natin ilang araw na ang nakalipas. Hinahabol mo ako sa buong baryo. Liu Xiaohe, huwag kang masyadong magyabang ah. Alam kong marunong kang lumaban. Pero, kaya mo bang labanan kaming grupo? Sa huli, bibigyan pa namin kayo ng isang pagkakataon. Umalis na kayo ng mabilis. Huwag mong pilitin si Lola na makipaglaban. Liu Xiaohe. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Ang mangyayari sa iyo kapag ininsulto mo ako. Mga kapatid, sumugod kayo sa akin. Mga walang kwentang tao, kayo pa bang magtatangkang makipaglaban sa akin? Ginoong Gu, ayos ka lang ba? Dudu. Nandito na ako. Nakahanda na ba ang pagkain, Kuya Inlo? Hindi ka ba nadala ni Wang Mazi? Wang Mazi, Sisi sabi. Dinala ka ni Wang Mazi, sa gubat. Pumunta ang ate ko para iligtas ka. Ano? Ano ba? Siya ang pumunta para iligtas ako. Hindi ba gusto ni Ginoo Gu na magbitiw sa kasal? Kung willing si Ginoo Gu na magpanggap na nasaktan, para lokohin si Liu Xiaohe na pumunta sa gubat para iligtas ka, makakaya kong ipatigil ang kasal mo. Kahit na gusto kong itigil ang kasal, hindi ko rin alam gamitin ang ganitong mababang paraan. Saka, ayaw na ayaw sa akin ni Liu Xiaohe. Paano siya makakapagligtas sa akin? Akala ko ayaw niya sa akin. Hindi ko inasahan na manganganib siya para iligtas ako. Mukhang nagkamali ako sa paghusga sa kanya. Lola, dali, magdala kayo ng tao papunta sa Yanliu Village. May nangyari kay Xiaohe. Ano? May tao bang gagawin sa aking manugang? Lola, agad kayong pumunta. Agad na pumunta sa Yanliu Village. Oo.
Kayo. Akala ko ay magkakasama kayo. Bakit ninyo ako dinisenyo at sinaktan? Dahil gusto ko rin si Ginoong Gu. Wala kang katulad ko. Bakit si Ginoong Gu? Ibibigay ko sa iyo ang ganitong magandang kasunduan sa kasal. Basta't mawala ka sa iyong puri ngayon, ay maghihiwalay si Gujia sa iyo. At sa oras na iyon, ang kasunduang ito, ay magiging akin na. Liu Sisi. Talagang napakababa mo. Hindi kita palalampasin. Huwag ka nang magmatigas. Ngayon, kahit sarili mo, hindi mo na kayang alagaan. Boss Wang. Bakit hindi ka pa nag-enjoy? Maliit na magandang babae. Ngayon. Basta't magluto tayo ng bigas hanggang maging kanin. Ikaw. Pero akin na ito. Huwag kang lumapit. Kung sakaling gagalaw ka, babasagin kita. Huwag ka nang lumaban. Walang makakapagligtas sa'yo. Bitawan mo ako. Tama na. Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin ang aking babae. Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin ang aking babae. Guran. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para iligtas ka. Paano mo ako may iligtas? Di ba lagi mo akong kinaiinisan, Liu Xiaohei? Kung patuloy ka sa ganyan, hindi na kita pakikialaman. Hoy! Sino itong mga walang modo? Hanapin si San. Sinasabi ko sa inyo, makabuti na lang. Umalis na kayo. Boss Wang. Siya ang pangulo ng Go Corporation, Guran. Ang fiancé ni Liu Xiaohei, hindi natin kayang harapin. Pangulo ng Go Corporation, di ba siya ang pinakamayaman sa Haicheng? Bakit matatakot? Isa lang siya. Bakit ka matatakot sa kanya? Ay patamba natin siya. Itapon natin siya sa bundok. Sino ang makakaalam na tayo ang gumawa? Oo. Guyan, umalis ka na agad. Lahat sila ay mga taong walang awa at matindi ang puso. Ikaw ay nagpasya na iligtas ako. Kaya nadamay ka dito. Kung aalis na ako ngayon, tao pa rin ba ako? Huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Umalis ka na agad. Iyong babae. Matutulog na ako ngayon. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Nagmamadali akong iligtas ang tao. Sama-sama tayo. Mga kapatid, patayin siya. Guran, bumalik ka na. Xiaohe. Ikaw pala ang presidente ng Go Corporation. Sinasabi mo bang tanga ka? Hindi mo kayang ipagpatuloy ang magandang buhay sa lungsod. Para lang sa isang probinsyana. Pumunta ka dito para maghatid ng 3. Ano bang hinahanap mo? Bastos. I say sila kay. Hindi naman ako, isang mabuting tao. May mas bastos pa nga. Sino bang nag-utos sa'yo na makialam? Maaari na kitang pataasin sa daan. Sandali lang. Boss Wang, sandali lang. Anong ginagawa mo? Siya. May kasunduan kami sa pamilya. Maaari mong dalhin si Liu Xiaohei. Iwanan mo si Ji. Gu na buhay. Gusto ko rin. Na ipagkasal sa pamilya Gu bilang kapalit ng pinsan. Sabi ko nga, bakit siya napakabait? Niloko pa si Liu Xiaohei. Akala ko ay dahil sa kanya. Kaya pala may gusto siya. Liu Sisi, hindi ko akalain na ganito kakababa. Ginoo Gu. Ano ang ibig mong sabihin? Gumawa ako ng ganito kadami. Hindi ba't para sa'yo rin ito? Saka hindi mo naman siya gusto. Ano bang masama sa mga kondisyon ko? Saan ako nanguhuli kumpara sa kanya? Sino ang nagsabing ayaw ko sa kanya? Kahit na hindi ko siya gusto, hindi pa rin kita pakakasalan. Isang napakamapanlin lang at malupit na babae. Ginoong Gu. Dahil sinabi mo iyan, ipapakita ko sa iyo ng personal, kung paano siya nagiging ganito. Lalaki na hindi ko makuha, walang sino man ang makakakuha nito. Boss Wang. Pahiram ng bakal na tubo. Liu Sisi, anong balak mo? Bakit ang mga ninuno ay ibinigay sa iyo ang ganitong magandang kasunduan? Wala kang laban sa akin. Hindi ako papayag.
Hindi ko akalain na mas matindi ka pa sa akin. Para sa isang lalaki, kaya mong gawin ang kahit ano. Leo Sisi, bitawan mo siya. Kung may problema ka, sa akin ka na lang. Walang dapat pag-usapan. Ngayon, dalhin mo siya roon. Huwag. Anong nangyari? Xiaoyi. Wala bang masama sa aking manugang? Inilagyan siya ng pampatulog. Nawalan siya ng malay. Kailangan siyang dalhin pabalik agad. Narito na ang gamot. Sabi ng ate ko, kung matulak ka ng lason, inumin mo itong antidote, makakagising ka. Sige. Ako na ang magpapakain sa kanya. Dudu. Lumabas ka muna at maglibang. May sasabihin ang lola sa kanya. Sige po, lola. Lola, anong gusto mong sabihin? Bakit hindi mo masabi ng direkta? Noon, lagi mong kinaiinisan si Xiaohei. Bakit ngayon? Napaka-interesado mo sa kanya. Kahit na personal niyang pinainom sa kanya ang gamot. Lola. Hindi ito dahil. Kaya niya pinainom ang gamot. Ito pa nga ay utang na loob. Ayoko talagang mangutang sa kanya. Simula pagkabata, matigas na ang ulo mo. Mula pagkabata, si Lola ang nag-alaga sa iyo, ng buong puso. Alam ni Lola ang mga iniisip mo, hindi ba? Ano bang iniisip ko? Magsabi ka ng totoo kay Lola. Hindi mo gusto, si Xiaohei, di ba? Paano ko siya mamahalin? Dahil ayaw mo kay Xiaohei. Sige, magbabalikan tayo. Uuwi na tayo, Tara. Huwag ka munang umalis. Huwag magmadali. Huwag mag-alala. Hindi ka ba samasang-ayon? Ito ba ang kasal na ito? Dahil ayaw mo. Tayo na lang umalis. Umuwi na tayo. Bakit ka pa nandito? Lola. Siya ay dahil sa akin. Kaya nangyari ito. Kaya't kailangan kong maghintay na magising siya. Xiaoyi. Ginang. Gu. Bakit ka nandito? Xiaoyi. Sa wakas, nagising ka na. Nakatakot mo si Lola. Lola. Wala akong sakit. Guran. Bakit may hawak kang isang mangkok ng gamot? Siyempre, para pakainin ka. Hindi mo alam. Kanina. Nag-aalala si Guran para sa'yo. Lola. Huling-huli na ang oras. Kailangan mo nang umuwi. Sasama na kita pa uwi. Bakit ako pa ang aalis? Alam mong nag-aalala ka. Pero ayaw mong aminin. Lola, hindi na talaga oras ngayon. Kailangan mo nang umalis. Sasama ako sa'yo pa uwi. Tara na. Ay, ayaw kong umuwi. Marami pa akong gustong sabihin. Nakakainis. Buwisit na bata. Bakit mo ako itinulak palabas? Lola. Bakit palagi kang nagsasalita ng ganoon? Kahit papaano ako ay pangulo ng group. Kapag ganyan ka, para akong isang taong sobrang nagpapasuyo. Alam ko naman na hindi ka totoo sa sinasabi mo. Ang bundok na ito, malinaw at maganda ang tubig. Gusto mo bang manatili, Lola, para samahan ka? Huwag na, huwag na. Dito naman. Maayos ang kondisyon. Mas maganda kung hindi ka dito. Umalis ka na at magpahinga sa bahay. Huwag ka nang magdulot ng gulo dito. Bakit? Gusto mo pang manatili dito? Hindi ka ba nahihirapan dito? Dito. Maganda ang tanawin. Sariwa ang hangin. Gusto ko pang huminga ng mas marami. Ilang araw ng sariwang hangin. Sige, umuwi ka na. Sige, sige. Hindi kita istorbohin, Lola. Dito na tayo magpalalim ng relasyon. Iniisip na dalhin ang manugang ko pa uwi. Naiintindihan ko, bodyguard. Ihatid ang matandang ginang pauwi. Oo, Ginoo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ihatid ang matandang ginang pauwi. Naghihintay ako ng magandang balita. Xiaoyi, kakatapos mo lang uminom ng gamot, bakit ka lumabas?
Gutom na ako. Lumabas ako para magluto ng makakain. Hindi ka pa rin ganap na gumaling. Ganito. Ako na ang magluluto ng hapunan para sa'yo. Marunong ka pa palang magluto. Siyempre. Pero huwag kang magkamali. Nakikita ko na ginawa mo ito para sa akin. Kaya ka nagbago. Magluto ako ng hapunan para sa'yo. Para makabawi na tayo. Mabuti na lang at may konsensya ka. Sige na. Kaya magluto ka na ng hapunan. Naghihintay ako. Hoy, Litang, Xiaoyi. Bumalik na ako mula sa graduate studies. Nandito na ako sa bayan. Dito sa istasyon. Sige, maghintay ka. Pupunta ako sa bayan para sunduin ka. Oy, okay. Tita, saan ka pupunta? Bumalik na si Kuya Litang. Pupunta ako sa bayan para sunduin siya. Bumalik na si Kuya Litang. Matagal na akong hindi niya nakikita. Sige, maghintay ka dito. Babalik ko siya mamaya para kumain ng hapunan. Isda. Makinig ka. Huwag mong subukan ang hangganan ko. Magpakabait ka at tumalon ka na lang sa kawali. Naintindihan mo ba? Mukhang hindi maintindihan ng isda ang tao. Ako lang ang makakapunta. Huwag ka nang mag-abalang masyado. Okay ba? Mapupunta ka sa kawali. Tandaan mong magbaligtad, ha? Anong nangyari? Walang anuman. May konting aksidente. Bakit parang naririnig ko? May isang bagay na nahulog. Dudu, umalis ka na muna. Maglaro ka muna mag-isa. Medyo madumi ang kusina. Sandali lang. Hintayin mong gagawin ko ang malaking hapunan. Sige. Halo. Pumunta ka na ngayon, sa 5 bituin na hotel. Mag-book ka ng pinakamainam na pagkain para sa akin. Sa pinakamabilis na paraan. I-air freight mo ito sa akin. Wow, si Range. Ikaw ang gumawa nito lahat. Nagluto lang ako ng ilang putahe. Nasaan ang ate mo? Pumunta siya sa lungsod para sunduin si Litangge. Aling Litang? Anong relasyon nila ng ate mo? Siya ang tanging, isang graduate student, at lumaki kasama ang ate ko. Parang gusto niya ang ate ko. Ano? Gusto niya ang ate mo. Ah, anong masama? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang ate mo. Bakit ang tagal mong hindi pa umuwi? Yung si Litang, kung para sa'yo, sa ate mo. Ay, sandali lang. Sasamahan din kita. Xiaoyi, salamat sa pagpunta para sunduin ako. Magkakaibigan tayo simula pagkabata, di ba? Dapat kitang sunduin. Kaya ngayon, may boyfriend ka na ba? May fiancé na ako. CEO ng Gusu Group, Guran. Ano? May fiancé ka na nga. Pero nagkukunwari lang kami, lahat para lokohin ako, tito at tita. Ganito yun. Tumigil. Uy Guran, bakit ka nandito? Ako. Tumakbo. Sino ito? Ito ay, ang aking kaibigan, Litang. Magandang araw, Ginoong Gu. Masaya akong makilala ka, Ginoong Li. Ate, finally, you are back. Si Range ay matagal nang naghahanap sa'yo. Naghahanap sa'yo. Umuwi ka na, kumain tayo. Nakapagluto na ako. Uuwi na tayo. Sige na, umuwi na tayo para kumain.
Kayo. Tumingin kayo sa mata ng isa't isa. Ang weird naman. Mga bagay ng mga lalaki. Huwag kang makialam. Huwag kang makialam. Ginoong Gu. Pwede bang uminom? Kung ganoon, subukan natin. Ginoong Gu, huwag kang makipag-inuman kay Litang. Masyado siyang mahina sa alak, at kapag nalasing, masama ang kanyang asal. Kung sakaling siya'y malasing, hindi ito maganda ang kahihinatnan. Ayos lang iyon. Hindi rin maganda ang aking kakayahan sa pag-inom, at asal sa pag-inom. Uminom ka na. Ang mga lalaki ay umiinom, hindi gumagamit ng baso. Gusto mo bang uminom? Gamitin mo ang mangkok. Kung natatakot si Guzong, pwede niyang sabihin, duwag, na kahit alak ayaw inumin. Sino ang nagsabing hindi ko kaya uminom? Uminom pa ba? Sige, dagdagan. Bakit hindi? Huwag naman tayong puro inom. Tayo. Maglaro tayo ng mga laro. Sige. Anong laro? Gusto kong maglaro ng nakakakilig. Maglalaro tayo. Magbabasag ng tissue. Laruin mo ito na kasing laki. Sige. Laruin natin. Si Xiaohe ang mauuna. Ayos lang. Xiaohe, gagawin ko para sa'yo. Xiaohe, gagawin ko para sa'yo. Kayo lang kanina. Pupunta lang ako sa banyo. Pupunta rin ako sa banyo. Sobrang weird ng dalawa ngayon. Sabihin mo na, may ibig ka ba kay Xiaohe? Sa tingin mo ba? Kami talaga ay magkakapit-bisig mula pagkabata. Ako ay nandito para sa kanya. Walang pag-uusapan pa dyan. Magkaharap tayo sa patas na laban. Depende sa kakayahan natin. Ginoong Li, nakatulog ka sa sahig. Litang, bakit basa ang pantalon mo? Ayos lang, ayos lang. Kanina habang naghuhugas ako ng kamay, nadumihan ng tubig. Ginoong Li, uminom pa ba? Oo, uminom. Gusto nyo pang uminom? Ngayong gabi, tiyak na may panalo at talo, at tiyak na may buhay at kamatayan.
Uminom. Ginoong Gu. Mukhang hindi ka sanay sa ating sariling ginawang alak na bigas. Hindi ka ba sanay? Ganito lang. Kung ikukumpara sa vodka, mas mababa ito kumpara sa vodka. Medyo kulang. Oy, Guran. Guran. Magising ka. Ganyan ang kapasidad mo sa alak. Ate. Isa pang baso. Dalawang mahihina. Hindi makainom pero gustong magmalaki. Ngayon gabi, hayaan silang matulog ng magkasama. Xiaoyi. Paano mo siya pinapayagang matulog sa kwarto ko? Tama nga. Sino ang nakakaalam kung ano ang mga espesyal na hilig niya? Dalawang malaking lalaki. Anong nangyari sa kama? Sobrang owa naman. Umupo ka at kumain. Xiaoyi, yung ginawa mong customized breakfast para sa akin, pwede bang ulitin mo? Di ba't ayaw mo naman kumain? Hindi ka sanay noon, ngayon sanay ka na. Pasensya na sa abala, isa pa nga po. Talaga namang abala. Hintayin mo lang. Ginoo Gu. Kung hindi ka sanay kumain, ang mga simpleng pagkain namin, mas mabuti pang bumalik na sa lungsod, di ba? Nandito ako. Araw-araw may gawaing almusal si Xiaoyi. Napakasarap nito. Bakit ako babalik? Kainin mo na. O kaya'y si Xiaoyi ang gumawa ng almusal. Pinakamasarap. May ilang tao. Nakakakita lang. Hindi mapigilan ang pagkain. Ang bibig mo. Kain tayo ng sabay. Huwag. Biskwit at kape. Perpekto ang kombinasyon. Tapos na akong kumain. Xiaoyi. Yung si Guyan, bakit pa rin siya nakatira sa bahay mo? Kailan siya uuwi? Saan ko naman malalaman? Noong una, sabi niya tatanggalin niya, ngayon ay hindi na aalis. Sa huli, ako, ang nag-iwan sa kanya. Ako ang nagsabing umalis siya. Hindi yata masyadong angkop, di ba? Ayaw niyang umalis. Ibig sabihin, interesado siya sa iyo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi mangyayari iyon. Sinabi pa niya sa akin noon, na gusto niyang bawiin ang kasal namin. Sige, hindi na kita kakausapin. Pupunta lang ako sa banyo. Sandali lang.
Pasensya na. Kakatapos ko lang maligo. Sabi mo niloko ko si Xiaohei. Ano ba ang niloko ko sa kanya? Ano ba to? Tama. Kakatapos ko lang kay Xiaohei. Pupunta na akong maligo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Maligo tayong magkasama. Hindi naman ito unang beses. Paano kayo pwedeng maligo ng sabay? Siya ang aking fiancé. Bakit hindi kami pwedeng maligo ng sabay? Kayo. Hindi naman siguro. Tama. Nagawa na natin. Ang hindi na mababalik na bagay. Anong ginagawa mo? Bakit nakahubad ka rin? Basa na rin ang buhok mo. Iyon nga. Mainit, maliligo ako. Sino ang nagpasok sa iyo sa kwarto ko? Bakit tinitingnan mo ang cellphone ko? Ay, ikaw. Umalis ka dito. Umalis. Sige, mauna na ako. Ngayon araw, pumunta sa bundok para mangolekta ng mga gamot. Si Litang ay kasama si Guran. Hindi siya masyadong pamilyar sa ilang mga halamang gamot. Kailangan mong turuan siya. Ako ay kasama si Dawdaw. Dawdaw, tara na. Sige. Ay nako, Ginoong Go, makinig ka sa akin. Mas mabuti pang umuwi ka na. Ikaw at si Xiaohei. Hindi kayo bagay. Ano bang hindi bagay sa amin? Tingnan mo. Si Xiaohei ay lumaki sa nayon. Gusto niya ang buhay sa bukirin. Kung gusto niya ang buhay sa bukirin, maaari kong bilhin ang buong nayon. May liwanag lang ito. Hindi sapat ang buhay sa bukirin. Kailangan niya ng kasama. Lumaki ako kasama si Xiaohei. Ano ang maihahambing mo? Ikaw ay kasama niya ng 20 taon lamang. Maaari kong ipagkaloob sa kanya ang isang buhay. Nakasama ako. Ahas. Alisin mo na yan. Tapos na. Nagatakot ako ng ahas. Nagatakot ako ng ahas. Nako, baka iyon ay makamandag na ahas. Ano ang gagawin natin? Kailangan mo akong tulungan si Xiaohei. Sige. Hindi pwede. Huwag hayaan si Xiaohei na iligtas siya. Basta may aksidente siya. Walang makakapigil. Nasa relasyon kami ni Xiaohei. Bakit nandito pa rin kayo? Xiaohei. Kinagat ako ng ahas. Saan ka kinagat? Kailangan naming agad na magpagaling. Inyuhin ang lason ng ahas. Mabilis. Tanggalin mo ang pantalon. Muling hinuhubad ang pantalon. Kung hindi, hindi na tayo aabutan. Pero hindi rin pwedeng hayaan na lang. Ang babae ang humikit para sa akin. Sino ang gusto mong sipsipan? Hindi ikaw, titignan nila ako. Anong ginagawa mo? Tingnan mo. Ngayon, ako lang ang pwedeng tumulong sa'yo. Tanggalin mo na ang pantalon mo. Kung hindi, talagang mapag-iiwanan tayo. Kung si Xiaohei ang tumulong sa kanya sa pag-inom ng droga, nagkaroon na sila ng ugnayang pisikal. Paano ko siya mapapanood na sumuso? Sandali lang. Sa kabila ng lahat, babae ka. Mas mabuti pang ako na lang. Sige. Okay na ba? Ayos na, humarap ka na. Para sa'yo, magmumog ka muna. Salamat ha, kuya. Tingnan mo kung ano ang nahuli ko. Ulo, hindi. Kagagaling lang natin. Ito ang ahas na kumagit sa akin. May lason ito, itapon mo na. Dudo. Ito ay isang cauliflower lang. Wala itong lason. Pwede pa nga itong kainin. Kaya kanina. Wala itong lason. Bakit ako nahihilo? Iyan ay dahil sa stress sa isip. Akala mo ay makamandag na ahas. Tapos ikaw mismo, ang nagpakabahala sa sarili mo.
Malapit na ang oras. Dapat na tayong kumain ng hapunan. Tayo. Kumain na tayo. Sige, kakatapos ko lang magutom. Tingnan ko, ano ang inihanda ngayon? Ito ay sibuyas na may sausawan, wowo na may maanghang na atsara. Nag-aalaga kami ng mga hayop at nagugutom, kaya ganito kami kumain. Mayroon akong gastritis, hindi ko kayang kumain. Mayroon bang prutas o anuman? Kahit anong kaunti lang ayos na sa akin. Naiintindihan, Dudu. Pumunta ka sa bukirin, para sa iyong Kuya Guran. Dalhan mo siya ng mga espesyal na prutas mula dito. Naiintindihan. Xiaohi, Ginoong Gu, sa wakas, siya ay tao mula sa lungsod. Maislan ang katawan, hindi sanay sa ating mga pangkaraniwang pagkain. Sino ang nagsabing hindi ko kayang kumain? Nitong madilim na bagay. Kaya bang kainin? Ate, dumating na ang prutas. Ito ay mga natatanging prutas. Lahat ito ay kinuha namin, direkta mula sa bukirin. Mga berdeng, organikong prutas, tinitiyak na hindi mo ito matitikman sa lungsod. Ang prutas na ito ay hindi gaanong kaakit-akit, pero masarap naman kumain. Ang dahilan kung bakit ito masarap ay dahil ang prutas sa aming nayon ay hindi kailanman dinidiligan ng pataba. Ano ang dinidilig ninyo? Kami. Gamit natin ang sarili nating dumia. Diretso lang naming pinipitas. Diretso kain. Hindi kailanman nililinis. Gumagamit kayo ng dumi. Sadyang dinisenyo niya ito para makasira sa akin. Kailangan kong panatilihin ang aking imahe sa harap ni Xiaohi. Hindi ako pwedeng magalit. Ayos lang. Okay lang. Busog na ako. Kailan tayo babalik? Maraming gamot sa bahay namin. Mukhang tayong mga ito lang ang nandito. Hindi mo na maibabalik, di ba? At saka, gusto ko pa mangolekta ng panggatong pabalik. Xiaohi, mag-relax ka lang. Dito ka lang kumuha. Pupunta ako para sumakay ng tricycle para sa'yo. Pupunta ako para tulungan ka. Ikaw pa rin ang pinaka-maaasahan. Tuwing kailangan kita, na tumulong sa akin, palagi kang nandyan para tumulong. Sandali lang. Maaari din akong tumulong sa iyo. Ano ang maitutulong mo sa akin? Hintayin mo. Hoy. Sa loob ng 5 minuto, dumating ka sa Willow Tree. Ginoong Gu. Ano ba talaga ang gusto mong ipaghintay sa amin dito? Hayaan mo siyang mag-enjoy ng kaunti pa. Magandang araw, Ginoong Gu. Kayo, buksan ninyo ang trunk. Ilagay ninyo ang mga panggatong na nakuha ni Ginang Leo sa loob. Bukas, personal, kung dadalhin ito sa kanyang bahay. Oo. Ikaw, gumagamit ka ng ganitong mahal na sasakyan para magdala ng aking panggatong. Itong mga sasakyan na ito, karaniwan ay pangbili ng pagkain. Anong pinapakita mo? Basta makatulong ako sa iyo, walang problema sa mga ito. Hindi mo kailangang maging ganyan sa akin. Ikaw. Hindi ka ba nagsasamantala lang sa yaman mo? Ginagawa mo ang mga ito na parang magarbong palabas. Hindi ka rin praktikal. Basta makatulong sa'yo. Kahit hindi praktikal, okay lang. Sige na, sige na. Huwag na kayong mag-away. HMM, dahil sa tulong ninyo ngayon, na naipakita ko. Naghahanda akong bukas, para sa inyo, na manghuli ng isda para kainin. HMM.
Xiaoyi. Ang tubig sa ilog na ito, ay hindi ba delikado? Si Xiaoyi mula pagkabata, dito lang tayo sa pagkuha ng isda, walang anuman. Huwag kang mag-alala, huhuli ng isda, siya ako dito. Hintayin mo. Xiaoyi. Gusto mo bang kumain ng isda? Tara na, bumili sa palengke. Mas magandang huwag nang bumaba. Kayo dalawa, tapos na ba ang yakapan? Yung. Gusto kumain ng isda, mas maganda bumili na lang tayo ng isa. Huwag nang pumunta sa ilog. Nabili na. Walang mas masarap pa sa wild. Hindi ka pa nakakatawid ng ilog, no? Hindi ka pa nakakahawak ng isda, di ba? Papayagan kitang subukan. Mana? Xiaoyi. Ito pa lang ang kauna-unahan kong pag-akyat sa ilog. Jizong, mas mahirap pigilan ang mga sulok ng iyong bibig kaysa sa AK. Tingnan mo yan, mukhang hindi ka pa nakakita ng mundo. Walang anuman, ituturo ko sa'yo. Ilagay ang kamay sa siwang ng bato. Diyan mo mahahanap ang isda, Xiaoyi. Magkuha pa sana ng ilan, para mapanood ni Ginoogo. Hindi na kailangang kumuha pa ng marami. Sapat na ang isang nahawakan ko. Nakakuha na ako ng isda. Xiaoyi, ang galing mo talaga. Xiaoyi. Tulungan mo ako. Mabilis, tulungan mo siya. Hindi rin ako marunong lumangoy. Anong nangyari sa kanya? Nalunod siya. Wala na siyang hininga ngayon. Kailangan agad gawin ang artificial na paghinga. Hindi pwede. Ikaw ba, ay may balak na samantalahin siya? Nang si Xiaohei ay bababa na, hindi mo ako pinigilan. Ngayon, gusto kong iligtas ang tao. Ngayon, ikaw pa ang pumipigil sa akin, di ba? Haaya mong manakit sa akin. At saka, nagmamalaki ka pa kay Gu Xiaohei. Tapos na ba? Xiaohei, sakit ang ulo ko. Kailangan mong ipaglaban ako. Anong nangyari sa'yo? Kanina, nakitang nahimatay ka. Gusto ko lang, nabigyan ka ng artificial na paghinga. Sabi niya, nang aabuso ako sa'yo, at sinaktan pa ako. Litang. Baligtarin ang katotohanan ah. Litang. Binabaligtad mo ang puti at itim. Sinasabi ko ang katotohanan. Nagmamalaki ka pa. Mukhang kanina, masyado akong mahinang bumayo, di ba? Tama na. Xiaoyi. Pinoprotektahan mo pa siya. Wala akong pakialam kung ano ang nangyayari sa inyo. Pero mali ang manakit. Hindi iyon tama. Kaya ikaw pa rin, maniwala sa kanya. Ako at si Litang, magkakabata kaming magkaibigan. Mula pagkabata hanggang paglaki, naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Pero iniligtas kita. Naniniwala ka sa kanya, hindi sa akin. Alam ko kanina, ikaw ang nagligtas sa akin. Labing pasasalamat ko. Pero sinaktan mo ang tao, huwag nang magsalita. Ay nako. Xiaoyi, kanina, si Ginoong Gu, ay pinagsuntok ako ng 2 beses. Naramdaman ko kasi, na parang, sobrang nahihilo ako. Kung ganito, pupunta ka sa bahay ko at manatili ng 2 araw. Gagawan kita ng 2 piraso ng gamot, para magpagaling ka. Sige na. Sino yun? Anong ginagawa mo dito?
Wala nang bakanteng kwarto para tuluyan. Makisama kay Ginoong Go ng isang gabi. Walang problema, di ba? Dito, para sa'yo na lang. Lilipat ako sa tabi. Kung may isip si Ginoong Go, dapat bumalik na siya agad. Ang ganitong hirap sa nayon, hindi bagay sa'yo. Nasaan ako ngayon? Sanay na ako dito. Hindi na ako makakabalik. Sa loob ng ilang sandali. Kailangan mo lang, magtagal dito ng isang araw. Para sa akin, ito ang pinakamalaking banta. Mag-alala ka. Hindi ko kailanman papayagan si Xiaohei na ikasal sa'yo. Sino ba si Xiaohei? Nakasama niya ay kanyang kalayaan. Ang buong presidente ng Go Corporation. Titingnan mo pa ito. Ibigay mo sa akin ang libro. Ginoong Go. Kung hindi ka marunong makipag-date, maari mo akong tanungin. Makipag-date sa mga babae, pinakamagaling ako dyan. Sa huli, muling binababalaan kita. Ibigay mo sa akin ang libro. Sigurado akong napansin mo rin, na ganoon. Sa puso ni Xiaohei, ako lang ang nasa isip niya. Kahit gaano pa kalaki ang gagawin mo, ng mga bagay na pang-aliw lang sa tao, siya rin ay ganoon. Hindi ka niya mamahalin, hindi ka mananalo sa akin. Hindi pa pumapayag si Xiaohei, kung sino ang kasama niya. Huwag mong pagbintangan ang sarili mo. Seryoso ka ba? Akala mo talaga, na gusto ka ni Xiaohei. Hindi ka niya pinapalayas. Dahil lang sa lolo mo na iyon, na may respeto. Kung hindi, matagal ka nang pinapalayas. Kung hindi mo siya igagalang, sino ka para saktan ako? Litang. Ay naku. Litang. Okay ka lang ba? Xiaohei, tiningnan ko lang, ang libro ni Ginoong Go. At sinaktan ako ni Ginoong Go. Guran, bakit mo siya pinagsasampal ulit? Sabi niya ganyan, naniniwala ka naman agad. Hindi mo ba tinitingnan ang ebidensya? Nakita ko mismo, sinampal mo siya. Ano pang ebidensya ang kailangan? Nababalisa ka sa kanya. Kaya hindi mo ako pinapansin, di ba? Bakit may sugat ang binti mo? Xiaohei. Tama lang si Ji. Gu, nang sinaktan ako. Hindi ko sinasadyang. Kumuha ako ng stick, at tinangkang hadlangan. Hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Litang, huwag ka nang magdusa. Ito rin, ay ginawa mo sa gitna ng takot. Terra, dalhin kita sa bahay ni Dudo para tumira. Sige, Terra. Kung hindi mo ipapahid ang gamot dito sa sugat mo, maaaring ma-infect ito, at saka, may dala akong wheelchair para sa'yo. Hindi ba't para alagaan si Litang? Bakit ka pa babalik? Hindi ko napakialam kung ano man ang problema ninyo, kung may alitan man kayo, dahil si Lola Gu, nagtiwala sa akin, ako ang mag-aalaga sa'yo ng maayos. Akala ko, tunay siyang nagmamalasakit sa akin. Sana hindi na kayo mag-aaway sa hinaharap. Sige na. Hindi ko inasahan na ngayon, ay umakyat sa bundok para mangolekta ng mga ligaw na gulay, ay umulan ng ganito kalakas. Pag uwi mamaya, gagawan kita ng paborito mong pagkain, mga gulay na tinapay. Xiaohei, napakabait mo sa akin. Oy, maliit na magandang babae. Saan ka pupunta? Bakit ka pa nandito? Sinaktan mo ako, nakatayo ako sa kulungan ng kalahating buwan. Ngayon, nahanap ko, si Tiger. Sa Shili, walang makatalo sa kanya. Sadyang para sa'yo. Mukhang, hindi naman masyado.
Sige, subukan natin. Ay, yun nga, mga kuya. May gusto tayong pag-usapan. Bata pa si Xiaohi. Hindi pa siya marunong. Baka may nangyari dati. Pasensya na kung may nasabi o nagawa akong hindi maganda. Pakiusap, tulungan niyo ako. Ganon ako. Ako ang pumalit sa kanya. Humihingi ako ng tawad sa lahat. Pwede ba? Pwede. Kung gusto mong mapatahimik ako, sige lang. Hayaan ang magandang ito na makipaglaro sa amin ng ilang araw. Kuya, si Xiaohi ang paborito kong babae. Pakiusap na, patawarin mo siya. Gusto kong maging bayani at iligtas siya. Bigyan kita ng pagkakataon. Oh. Iiwan mo siya. Oh. Pagsasampalin ka ng mga kasama ko, Xiaohi. Ang iyong problema ay mas mabuting ayusin mo na lang. Tamad. Kahit ang paborito niyang babae, hindi niya kayang ipagtanggol, tapos nagsasabi pa ng tunay na pag-ibig. Maliit na magandang babae. Ngayon, hindi ka na makakatakas. May lakas pa ng loob na mga abala sa aking babae. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Dudu, saktan sila. Saktan si San. Tayo na, bilisin mo. Xiaohei. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang cute mo. Talagang naglakas loob kang ibigay si Xiaohei sa mga taong walang kwenta. Dudu, suntukin mo si Sansan. Tama na. Litang. Akala ko, tayo ay magkaibigan sa hirap at ginhawa. Xiaohei. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Tingnan mo sa ating pagkakaibigan mula pagkabata. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na lang. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Xiaohei. 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 Iyon. Yung nangyari noong araw na iyon, naiintindihan ko na ikaw, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na. Isang pasensya na lang ba ang sapat? Ano pa ang gusto mong gawin? Baka. Magpakasal tayo. Kasalan. Ruange, kung ikaw ay magiging bayaw ko, pwede bang dalhin mo ako sa syudad para maglibang? Sige. Masaya sa syudad. Sige, dadalhin kita para mag-enjoy. Ay, sayang naman. Kung hindi pumayag ang ate mo, napakasalan ako. Hindi ako papayagan ng lola. Babalik na ako. Ano na ang gagawin natin? Kuya, magpakasal ka na kay brother Nian. Sige, dalhin mo ako sa syudad para maglibot. Sige, game. Ang amang ito na amoy masama. Tita, para kang walang halaga sa mata mo. Ganun ba? Ganito lang kadali. Binenta mo na si ate. Ay nako. Kayo dalawa, magparehistro na kayo. Sige, dalhin niyo ako sa syudad para maglibot. Assistant Wu, anong masasabi niyo sa suot kong barong? Ginoo Gu, ang suot mong suot, talagang ang ganda ng dating. Dumating si Miss Liu, siguradong mapapahanga siya. Huwag ka nang magbiro. Sabi natin, ngayon tayo magpapakasal. Bakit umabot na sa ganitong oras? Hindi ka pa rin ba darating? Dumarating na kami. Dumarating na kami. Sige na, punta na tayo sa civil wedding. Ano ito? Anong suot mo? Magpapakasal na tayo. Bawal ang kumuha ng larawan. Pero ang makeup mo, masyadong. Ang makeup ng ate ko ay ako ang gumawa. Hindi ba maganda? Maganda, maganda. Pero, ngayon ay ikakasal tayo. Kumuha ng mga larawan ng kasal. Kailangan pa rin nating maging formal. Ginoong Wu, kumuha ka ng basang tissue. Para sa akin. Para sa kanya, syempre, hindi ko naman makita. Ipunas mo sa akin.
Tapos na ba? Tapos na. Tara na. Sa wakas, nakuha ko na siya. Ngayon, nakuha na rin natin ang ating marriage certificate. Susunod, saan tayo pupunta? Ngayon, maaari mo na akong dalhin. Maaari na ba tayong maglibang sa bayan? Mukhang hindi na ngayon. Kailangan muna nating umuwi. Bukas ng gabi, dadaling kita para maglibang. Yehey! Ginoong Wu, ihanda ang sasakyan. Uuwi na. Wow! Ate, ang laki naman ng bahay na ito. Maligayang pagdating, Ninang. Ang dami ng mga katulong. Napakaluho naman ito. Ikaw at si Dawdaw, maari kayong maglibot para makilala ang paligid. Ate, Tara, tingnan natin doon. Ano itong lugar na ito? Ito ang aming pribadong hardin. Wow! Ano ito? Anong lugar ito? Ito ang aming pribadong winery. Wow! Mayroon pang ika-4 at ika-5 palapag. May ganitong kataas na palapag. Yun, saan tayo matutulog ngayong gabi? Ginoong Wu, ihatid mo sila sa mga nakatakdang kwarto. Sige. Ay, sandali. Hindi ka ba makikitulog sa akin? Wala pa tayong kasal. Ngayon ay magkasama na tayo. Hindi ba ito medyo hindi angkop? Angkop? Paano ito hindi angkop? Ikaw ang asawa ko. Gusto kong matulog ka sa tabi ko. Sandali lang. Sobrang bilis. Hindi pa ako handa. Hindi dapat ganito. Paano nangyari ito? Wala akong pakiramdam. Hindi ko rin alam kung bakit. Pagbalik ko lang ngayon. Wala na akong pakiramdam sa binti. Xiaoyi, anong ginagawa mo? Bilisan mo. Habarin mo ang pantalon. Ano? Habarin ang pantalon. Xiaoyi, alam mo ba ang sarili mo? Anong sinasabi mo? Gusto ko lang sana. Xiaoyi, baka mas mabuting huwag na lang. Hintayin na lang natin pagkatapos nating magpakasal. Bakit ang bagal mo? Halika, tutulungan kita. Bilisan mo. Bakit hindi pa mabuksan? Ang amoy nitong batang ito. Sa wakas ay naintindihan na niya. Mabilis na. Sa gitna ng araw, ganito ka-intense. Lola Gu, bakit ka nandito? Anong pinapakinggan mo? Huwag maingay, huwag maingay. Hindi pwede. Gusto ko ring makinig. Ay nako, hindi pwede, hindi pwede. Dadalin ka ng lola mo. Pumunta ka sa ibang lugar para maglaro. Bata ka pa. Hindi ka makikinig. Ah, tara na, tara na. Kumusta? May nararamdaman ka na ba? Wala. Mukhang. Kailangan na nating palitan ang paraan. Ay. Sige na nga. Punta na lang tayo sa ospital. Hindi pwede. Yung binti mo. Akin to. Kaya kailangan. Ako ang gagamot. Kamusta? May nararamdaman ka na ba? Wala. Pero sa palagay ko, dapat ito ay naputol na. Talagang nag-asawa ako ng isang buhay na ninuno. Ay nako. Mukhang kailangan kong gamitin ang pinakamalakas kong armas. Kung hindi,
Mas mabuti pang huwag na lang. Kung magpapatuloy ito, mawawalan ako ng isa pang binti. Kailangan na itong itigil. Huwag mag-alala. Nandito ako. Hindi mawawala ang iyong binti. May nararamdaman ka na ba? Ayos na. Ang bilis naman itong gumaling. Kumilos ako. Siyempre, mabilis iyon. Lahat ay tumalsik sa akin. Sa gitna ng araw, ganito ka-intense. Bumalik na ang pakiramdam sa aking mga binti. Bumalik na ang aking pakiramdam. HMPH. Ang dalagang ito, hindi kita niloko, di ba? Nandito ako, hindi ka mabibigo. Mag-ingat ka. Kaka-recover mo lang, hindi ka pa makakalakad. Naiintindihan ko, kahit ano paman. Salamat pa rin sa'yo. Ikaw ang asawa ko. Walang anuman. Ay nako, dali. Idikit ang lahat ng mga karakter na dobleng kaligayahan. Lola. Oy, dito, dikitin mo yung salitang joy. Dikitin mo na. Oy, dito, ilalagay mo na yung mga lobo. Ito. Bakit ang tanga mo naman? Lola. Buwisit na bata, anong ginagawa nyo? Ang bilis nyong matapos. Anong natapos? Lola, huwag kang magbiro. Katatapos lang ni Xiaohi, na mag-iniksyon sa akin. Hindi ko alintana kung ano, ang ginawa mo kanina. Nakaayos na ang bahay kasal, lahat ay nakahanda na. Ngayong gabi, kailangan kayong magdoktor sa silid. Lola, sobrang nagmamadali ka naman. Ginoong Wu, mabilis. Huwag magpahuli, huwag maapektuhan ang gabi ng kasal. Sige po, ginang. Ay nako. Asawa. Ang ganda-ganda mo. Asawa. Ipakikita ko sa iyo ang isang bagay. HMM. Mabuti ang pagkakatakda ng mga alituntunin. Hindi makakatakas ang asawa. Kung mag-aasawa ka na, hindi mo alam kung paano bigyan ng asawa ng tamang mga patakaran. Ay. Mga nakakaboard na bagay lang ito. Kahit na hindi mo tingnan, kailangan kong sabihin. Unang tuntunin, pagkatapos magpakasal, red card. Kailangan mong isumite sa asawa. HMM, ikalawang alituntunin. Pagkatapos magpakasal, hindi ka pwedeng magpakita ng ganyan, nang hindi maganda ang mukha. Ikatlong batas. Bawat buwan, kailangan bumili ng regalo para sa asawa. Ikaapat na batas. Bawat buwan, kailangan maghanda ng masarap na pagkain para sa asawa. Gusto kong kumain ng steamed lamb, pinakulo ang paa ng oso at buntot ng USA. Inihaw na gansa, inihaw na sisiw, inihaw na bibe, nilagang baboy, nilagang bibe at manok sa sarsa, tosino at pinatuyong baboy na may maliit na tiyan. Nagsimula na ang ikatlong bahagi, ikaw ang nagdagdag niyan, di ba? Nahuli na. Maaari kitang pangakuan ng mga ito, kaya kailangan mo bang gawin ang isang bagay para sa akin? Anong ginagawa mo? Sige, hulaan mo kung anong gusto kong gawin. HMM. Naiintindihan ko na. Ay, yung mga bagay sa syudad nyo, talagang mataas ang kalidad. Itong maliit na bagay na ito, kaya pa akong painitan ng pilak na karayom. Masakit ba? Ano sa tingin mo? Anong ginagawa mo?
Kanina lang para kunin ito. Kung hindi, ano? Tungkol sa pagpapagaling. Ayaw kong may nag-iingay. Magtiis ka lang. Baka medyo masakit ito. Ang tindi ng pagkakasakit. Hindi ba't ako ang dahilan kanina? Nainis siya. Ayos na. Ngayon, ikaw, ay makakalakad na. Ngunit, kailangan mo pang may tungkod. Kaya maaari ba akong hindi na gumamit ng wheelchair? Ang hirap-hirap ko na. Kailangan ko nang matulog muna. Wow! Ang dami namang magagandang damit. Dahil ngayon, ikaw ang asawa ko. Ibig sabihin, ikaw ay bahagi ng amin, mukha ng pamilya ko. Mamaya, pupunta tayo para magbigay galang sa lola. Siyempre, dapat tayong magsuot ng maayos. Salamat, mahal. Kayo, mamaya para sa bunsong Ginoo. Magandang ayos. Oo, Ginoo. Handa na ba? Oo, handa na, Ginoo. Si Siki. Malapit nang ikasal si Guran. Mabilis na darating, makakabuo na kayo ng malaki mong apo. Ano? Kapatid na Bern, totoo bang magpapakasal na kayo? Oo, talaga. Paano? Hindi ka ba masaya para kay Guyan na magpapakasal? Masaya ka ba? Masaya. Siyempre, masaya ako. Kakatapos ko lang, manggaling sa ibang lugar. Nang marinig ko ang balitang ito, medyo nagulat ako. Lola, uminom ka ng tsaa. Si Guran ay magpapakasal na. Anong gagawin ko ngayon? Lola, ako at si Xiaohei, dumating para bumati sa'yo. Lola, ako at si Xiaohei, dumating para bumati sa'yo. Si Xiaohei ay nag-ayos, parang isang maliit na diwata. Kasama si Apo Gang Guoran ko. Talagang maganda ang angkop nilang magkasama. Ang misis ay sobrang ganda talaga. Oo, para lang silang diwata na bumaba mula sa langit, bilang isang babae. Lahat ay gusto, hindi nagtatrabaho ng maayos. Anong sinasabi mo? Lola, ito ang unang beses kong pumunta sa bahay mo. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pagbati. Ayos. Ninang, halos mamatay na sa pagkamis sa'yo. Umupo ka rito, malapit sa ninang. Ito ang apo ni Ninang, si Song Siki. Ang ulila ng matandang tagapangalaga. Matapos pumanaw ng matandang tagapangalaga, si Ninang mismo, palagi siyang inaalagaan, na parang sariling apo. Ikaw nga, si Ginang. Liu, di ba, ako at si Range, ay lumaki ng magkasama. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Kilala ni Ginang. Liu si Range. Isang buwan. Lola. Si Liu Xiaohei at si Brother Ran. Kakakilala lang nila isang buwan. Brother Ran, dinadala na niya siya pauwi. Di ba, masyado pang maaga. Nasaan si Guran, at si Xiaohei? Pero nakatakdang ikasal sila. Kakatapos lang ni Guran mula sa probinsya, dinala siya dito. Basta't gusto nilang dalawa. Walang tutol ang lola. Nakakainis. Isang probinsya ng dalaga, na nagtatangkang agawin ang posisyon ng misis. Xiaohei, kakauwi mo lang sa bahay ng lola, hindi ka pa binigyan ng lola ng anumang regalo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo kay lola. Talaga bang makakapagsalita? Sige, magsalita ka. Lola, huwag nang mag-abala. Anong regalo ang ihahanda? Ako kasi, wala akong gusto. Ang tanging gusto ko lang ay
Pera. Hindi ba't binibigyan kita ng allowance? Bakit kailangan mo pa? Ay nako. Mabuti ang mahilig sa pera. Walang iba kundi ang pamilya, kasi maraming pera. Ipadala ni Lola sa'yo. Maghintay ka. Lola. Sobrang materialista ni Ginang. Leo. Humihingi lang ng pera sa pamilya ko. Walang kahit anong asal na maganda. Kakaakyat lang ni Xiaohe sa syudad. Marami siyang kailangang bilhin. Maraming paggagastusan. At si Lola, pumayag din siyang bigyan siya ng regalo, kaya't nagpadala ako sa kanya. Lola, paano mo magagawa yan? Una, nagpadala ako sa kanya ng red envelope. Nakatanggap sa Alipay, 100,000,000 yuan. Ha? 1,000,000, ha? Salamat, Lola. Baryo boy. Tingnan mo kung paano kita, PayPal abasin sa pamilya ni Go. Lola, uminom ka ng sabaw. Ay nako, si Siki, itong batang ito, maamo at marunong. May kaalaman at may pag-unawa. Kung wala, si Xiaohua. Talagang gusto ng Lola, na pagtagpuin kayong dalawa. Lola, sobrang taas ng iyong papuri. Lola, palagi kong tinitingnan si Siki, na parang kapatid na babae. Ngayon ay ako ay, kasama ko na si Xiaohe. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon ay, kasama ko na si Xiaohe. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Brother Ran, uminom ka ng sabaw. Sige. Ginoong Leo, uminom ka rin ng sabaw. Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Hindi na kailangang abalahin si Ginoong Song. Ginoong Leo, nakahanda na ang lahat para sa iyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Talagang hindi na kailangan. Ay nako. Xiaohe, okay lang ba ang kamay mo? Tingnan ko. Okay lang ba ang kamay mo? Lola, nagmamalasakit lang ako na bigyan si Ginang. Leo ng sabaw, hindi na siya nagpapahalaga, ayos lang. Sinasadya pa niyang ibagsak ito. Xiaohe, bakit ganyan ka? Lola, wala akong ginawa. Ito, hindi ko talaga ito ibinagsak. Lola, naniniwala ako kay Xiaohe, hindi siya ganong tao. Siguradong hindi siya, sadyang nagbuhos. Kahit na hindi mo sinasadya. Hindi mo dapat, pabayaan lang si Xiaohe. Tingnan mo. Ang kamay ni Siki, ay nasunog na. Hindi ka man lang nag-aalala. Lola, ako. Huwag mong sisihin si Ginang. Leo, baka masaktan siya. Ang relasyon niya kay Range. Si Siki. Talagang maunawain ka. Hindi ka pababayaan ng Lola. Xiaohe. Magandang araw, Ginang. Song, ano ang dala mo? Para sa misis ng kabataan, mga bagong damit. Ginoong mayamang asawa. Sino ang ginoong mayamang asawa? Si Ginang. Leo Xiaohe. Tumahimik ka. Hindi siya kundi, isang cute na galing sa probinsya. Hindi pa siya kasal kay Range. Sino ang nag-utos sa'yo na tawagin siyang Ginoo? Ginoo. Kami ang nag-utos na tawagin siya ng ganyan. Ganito rin ang damit. Inutusan kami ng Ginoo. May lakas ng loob pang sumagot. Tanging ako lamang, ang karapat-dapat kay Range. Ang posisyon ng maliit na Ginoo, ay para lamang sa akin. Mula ngayon, huwag siyang tawaging maliit na Ginoo. Oo, umalis ka. Ginang, Leo, dumating na po ang inyong damit. Anong nangyari sa mukha mo? Si Ginang. Song ang gumawa, hindi niya kami gusto. Tinawag kayong misis. Kaya't sinaktan niya ako. At pinagbawalan kaming, tawagin kayong misis muli. Maghintay ka, pupunta ako para ipagtanggol ka. Lumayo ka. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Tatanungin kita, ikaw ba ang nanakit kay Xiaokui? Oo, ako nga. Anong masama doon? Isang katulong. Nangyari na, nangyari na. Ah. Ikaw, isang walang kwentang tao. Nangangahas kang saktan ako.
Si Xiaokui ay sa akin. Anong kailangan mo? Dumiretso ka sa akin. Hindi mo siya pwedeng apihin. Saka na. Si Lola Go ay palaging mapagbigay. Hindi kailanman nagalit sa mga tagapaglingkod. Pati na ako sa mga tagapaglingkod, ay walang labis na hinihingi. Ikaw, anak na babae, ay tila ginagamit ang karapatan ng may-ari ng bahay. Nabaligtad, nabaligtad. Bakit mo ako pinapahirapan? Ako at si Range, ay mga kaibigan mula pagkabata. Ang lola sa akin, ay tunay na, parang tunay na apo. Anong karapatan mo, na makipagtalo sa akin, posisyon ng may bahay? Iyan ay ang binata ng inyong pamilya, na nagdala sa akin dito. Wala akong balak, na makipag-agawan sa iyo. Bibigyan kita ng babala, kung patuloy mong aabusin ang aking tao. Huwag mong sisihin ako, hindi kita kinikimkim. Tumigil ka. Pag binato mo ako, gusto mong umalis. Huwag mong akalaing may si Brother Gun. Nasusuportahan ka niya, hindi kita matapang nasaktan. Papayagan ko si Lola. Napaalisin ka sa pamilya ni Go. Malapit nang ikasal ang binata. Tungkol sa kasal, dapat itong maayos na ihanda. Walang dapat kalimutan. Huwag mag-alala, Ginang. Nakahanda na ang lahat. Si Siki. Anong nangyari? Ginang. Leo, bakit mo ako itinulak? Kung may sinasabi ka sa akin, pwede mo naman akong kausapin. Lola. Nagtuturo ako sa isang kasambahay. Ginang. Leo ang nagtatanggol sa kanya. Hindi lang niya ako sinampal. Itinulak pa ako sa lupa. Xiaoyi. Anong sasabihin? Na hindi maayos. Bakit kailangan? Itumba si Siki. Lola. Hindi ko siya itinulak. Siya ang nahulog. Lola. Huwag niyong sisihin si Ginang. Leo, ako ang hindi dapat nagpasiklab sa kanya. Nakahulog ka na ng ganito. Nagsasalita ka pa para sa kanya. Xiaoyi. Lagi kang sinusuportahan ng lola mo. Lola, uulitin ko, talagang hindi ko siya itinulak. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maaari akong umalis. Lola. Kung ayaw ni Ginang, Leo na umamin, hayaan mo na siyang umalis. Tingnan natin kung sino ang manggahas na paalisin siya. Lola. Si Xiaohei ay asawa ko. Kung gusto mong parusahan siya, parusahan mo muna ako. Alam kong paborito mo si Xiaohei. Pero ngayon, nakita ko mismo na itinulak niya si Siki. Ano ang gagawin kung nasaktan? Lola, naniniwala ako sa pagkatao ni Xiaohei. Mayroon ditong tiyak na hindi pagkakaintindihan. Ibig mong sabihin, nagkamali si Lola na akusahan siya. Kaninang-kanina lang, nakikita ni Lola na itinulak niya si Siki. Lola, hindi po ninyo ako paniwalaan. Wala na akong masasabing. Maaari akong umalis. Xiaoyi. Xiaoyi, huwag kang umalis muna. Range. Yung ganitong nagkamali, pero hindi umamin. Bakit mo siya pinanatili dito? Wala akong pakialam sa'yo. Ano ang hindi pagkakaintindihan kay Xiaohei? Kung siya talaga ang nagkamali, sasagutin ko na lang siya. Sisiguraduhin ko na hindi na ito mauulit sa susunod. Wala akong ginawa. Bakit ka magso-sorry? Sige na. Huwag nang magsalita. Hindi ba't nagluto ka ng sopas na may ligaw na manok para sa lola? Bilisan mo at dalhin mo ito para matikman ng lola. Sige na, umalis na tayo. Lola. Tingnan mo, palaging pinapaboran ni Range siya. Sa hinaharap, mas lalo pa yatang naging mapagmataas ka. Ngayon, wala namang masyadong problema. Naniniwala si Lola na si Xiaohei ay tiyak na mag-iingat sa hinaharap. Sige na. Hindi ka pa rin matanggal kahit anong gawin ko. Kailangan kong ilabas ang aking trump card. Narito na, narito na, narito na ang sabaw ng manok. Lola, naghanda ako ng sabaw ng manok para sa iyo. Lola, ito ang sabaw ng manok na niluto ni Xiaohei para sa iyo. Na niluto. Dala mula sa probinsya ng espesyal. Ang maliit na manok. Talagang may puso si Xiaohei. Lola, magkakain ka ng isang mangkok. Magkakain ako para kay Lola. Si Miss Leo ay espesyal na. Ginawa ang sabaw ng manok para sa inyo. Uminom habang mainit.
Yung matandang iyon, uminom ng iyong sabaw ng manok, may mangyayaring masama. Pagdating ng panahon, si Range, tiyak na papatayin ka. Lola, bakit hindi ka umiinom? Si Chi. Ito ang sabaw ng manok na ginawa ni Xiaohei. Uminom ka rin ng isang mangkok. Para na ring humingi ng tawad si Xiaohei. Oo, Siki. Bilisan mo at inumin mo na. Para na ring si Xiaohei, na humihingi ng tawad sa iyo. Sabi ko na, wala talaga akong. Ito si Ginang. Leo, na gumawa ng sabaw na manok para sa iyo. Paano ko naman ito iinumin? At saka, hindi naman ako may sakit. Wala akong sama ng loob kay Ginang. Leo, ay nako. Sinasabi mo pang hindi ka galit. Kaninang sinabi mo pa nga sa akin, palalayasin siya. Ako. Kagagaling ko lang sa galit ko. Malamig na ang sabaw, kainin mo na habang mainit pa, itong mangkok ng sabaw. Pinainom ka ng lola mo. Kung sakaling ikaw, ay ayaw mong uminom. E di magagalit ka pa rin. Oo, Siki, uminom ka na lang, para lang sa kaibigan ko, Xiaoyi. Pasensya na talaga, siguradong gusto ni lola na magbalikan kayo. Magkabalikan kayong dalawa, hindi ako pwedeng uminom, yung sabaw na ito. Bakit hindi pwedeng inumin? Pwede naman. Sabi ko, hindi pwedeng inumin, hindi pwedeng uminom. Itong sabaw ng manok, bakit? May lason ang sabaw na ito. May lason. Hindi ba ikaw ang gumawa ng sabaw na ito? Paano magkakaroon ng lason? Siguradong si Ginang. Leo, sa sabaw na ito, ano ang ginawa? Niya kay Lola San, ano bang sinasabi mo? Itong sabaw ng manok, ginawa ko mula pagkabata, hindi pa nagkaroon ng ganitong insidente. Sinasabi ko lang, paano ko naman masasaktan si Lola? Sabi mo kanina, na may lason ang sabaw na ito. Paano mo ito ipapaliwanag? Sinasabi ko lang, na ang sabaw ng manok, na natapon dito ay may lason. Walang sinabi, itong buong mangkok ng sabaw ng manok, ay may lason. Tingnan mo. Itong sabaw ng manok sa mangkok, ay talagang walang lason. Ipinapakita na may tao, na naglagay ng lason sa isang mangkok. Bakit kayo lahat nakatingin sa akin? Kasi kanina, ikaw ang naglagay ng sabaw ng manok sa lola, na iyon. Ikaw lang ang may pagkakataon, nalagyan ng lason ang sabaw sa mangkok, si Siki. Totoo ba talaga iyon? Gusto mo bang saktan ako? Paano ko naman magagawa iyon? Hindi ko kayang saktan si lola. Siya ang nagmamaligning sa akin. Tingnan ninyo. Nasa ilalim ng kanyang mga kuko, ay may nakatagong lason. Kaya ikaw nga talaga. Burn brother. Alam ko na nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sobra na. Maaari kong tiisin ang iyong mga kalokohan. Ngunit paano mo naglakas loob? Nasaktan ang lola. Lola. Hindi ko sinasadyang. Saktan ka. Pakiusap, kausapin mo si brother yan. Patawarin mo ako ngayon lang. Palagi kitang tinitingala. Parang tunay kong apo. Talaga bang gusto mong saktan ako ngayon? Talaga akong pinapahirapan mo. Nakakabahala ka. Gusto ko lang makipagkompetensya kay Liu Xiaohei. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Tama na. Ako'y nag-aalaga sa pamilya. Hindi ko kayang tanggapin ang isang taong may masamang puso tulad mo. Tawagin niyo ang tao. Dalhin si Song Siki sa istasyon ng pulisya. Sige, Brother Ran. Alam kong nagkamali ako, Lola. Tulungan mo ako. Ako ang may kasalanan. Hindi ko nakita. Nakita ko siyang mali. Xiaohi. Si Lola. Naging masama ang tingin ko sa iyo, Lola. Huwag mong sabihin iyan. Ako ang hindi nakakaisip na ang mga tao sa lungsod ay napakadelikado ng puso. Akala ko kasi, nakatulad lang sila ng mga tao sa baryo, na simple at tapat. Pasensya na, Xiaohei. Ako ang nagdala sa iyo sa lungsod, na nagdulot sa iyo ng lahat ng ito. Ako ang hindi bagay sa buhay sa lungsod. Naisip ko na. Gusto kong bumalik sa probinsya, Xiaohei. Huwag kang umalis. Pangako ko sa susunod, hindi na mangyayari ang ganitong mga bagay. Hindi mo na rin kailangang hikbiin ako. Gusto ko nang umuwi.
Xiaoyi. Ate. Talaga bang hindi ka na maglalaro sa syudad? Hindi pa ako nagsasawa maglaro sa syudad. Bago pa lang ako nakakapunta, gusto ko pang mag-enjoy. Ikaw, lagi ka na lang naglalaro, hindi mo alam. Sa syudad, puno ng intriga at pakikipag-away. Samantalang sa probinsya, simple at tapat tayo. Sige na. Sayang lang talaga. Si brother yan ay tagalungsod. Kung sana makapunta siya sa probinsya, makalaro lang sa akin. Pero siya ay taga-Go, ng grupo ng Go. Kailan siya magkakaroon ng oras para makipaglaro sa'yo? Sino ang nagsabing hindi na ako pwedeng makipaglaro sa kanya? Gangburn. Go yan. Bakit ka nandito? Huwag kang magkamali ha. Pumunta ako dito para makipaglaro kay Dudu. Isa na namang pabigat. Tara na. Sumunod ka. Sobrang pagod na ako. Tapos na akong maglakad. Mahigit 10 kilometro na. Mga lalaki. Sobrang hassle. Dudu. Bumaba ka. Dudu. Tayo na. Ay nako. Uuwi na. Wakas.